Happy Sunday Pilipinas! Nagbabalik po ang Panahon TV. Mga kababayan, kahapon nga po ay nagsagawa ng press briefing ang Pag-asa hinggil kay Bagyong Goryo at narito nga po ang pahayag ni NDRRMC Undersecretary Eduardo Del Rosario. Kapag may ganitong bagyo at may ulan at hangin, those living in low-lying areas, ina-advise natin na maglikas na kaagad o lumikas na para ma-prevent nila yung possible na pagtaas ng tubig at hindi sila maging biktima. Yung nakatira naman sa landslide prone areas, ganun pa rin dahil kung maulan, baka magkaroon ng landslide, ina-advise natin na sila ay lumikas na pansamantala. Kabalikat din ng National Disaster and Risk Reduction Management Council o NDRRMC sa pagbibigay serbisyo sa publiko sa pananalasa ni Bagyong Goryo. Kaugnay niyan, naglabas sila ng babala hinggil sa preemptive evacuation sa Region 5. Sakop ng nasabing safety measures ang mga munisipalidad ng Santo Domingo, Libon, Owas, Pioduran at Jovellar. Para naman sa status of strandees na inilabas din ng NDRRMC sa pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard. Sa Central Visayas, stranded po ang 1,821 passengers. 2,604 passengers naman ang stranded sa Southern Luzon at sa Bicol po, we have 2,999 passengers habang sa Northern Mindanao, merong 360 passengers na stranded. Bilang panghuli ayon sa tala ng PCG sa Eastern Visayas, merong 2,523 passengers na stranded sa nasabing lugar. At nga kababayan, ngayon naman po, isilipin na rin natin ang magiging lagay ng panahon in the next 3 days. Diyan nga po sa Baguio ay magiging maulan ang Monday at Tuesday, pero pagsapit ng Wednesday gaganda ang lagay ng ating panahon. Dito naman po sa atin sa Metro Manila, siguraduhin may dalang kampayong bukas dahil makararanas po tayo ng rain showers or thunderstorms hanggang sa Tuesday. And by Wednesday, magkakaroon na tayo ng improvement sa ating weather. Sa Metro Cebu naman po simula bukas hanggang sa Miyerkules, bahagyang maulap na papuri ng mararanasan dyan. Moving over sa Metro Davao, generally speaking, partly cloudy skies din ang ating aasahan simula po yan bukas at magpapatuloy po yan hanggang sa araw ng Miyerkules. And finally sa Zamboanga, magiging maulan bukas pero pagsapit ng Tuesday, gaganda na ang lagay ng ating panahon dyan. Magpapatuloy po yan up until Wednesday. Ngayon naman mga kababayan, alamin na rin natin ang lagay ng panahon sa selected tourist areas sa bansa. Unahin po natin sa Anilao, mataas po ang temperatura dyan. Meron tayong 24 to 31 degrees Celsius habang pinakamababa naman sa Banawe Rice Terraces na may 14 to 24 degrees Celsius. Sa Naga, mataas din po ang ating temperatura mga kababayan. Meron tayong 23 to 31 degrees Celsius habang pinakamababa po dyan po yan sa Camiguin na may 23 to 32 degrees Celsius. Ngayon naman mga kababayan, alamin din natin ang rainfall warning system ng Pag-asa para tayo'y laging updated sa napapanahong kaalaman. Alamin kung paano iintindihin ang rainfall warning system ng Pag-asa. Ang yellow signal ay nangangahulugan ng aware. Ibig sabihin, posibleng magkaroon ng baha sa mga mababang lugar. Ang orange signal naman ay nangangahulugan ng prepare. Sa ganitong sitwasyon, meron ng baha at posible itong tumaas pa. Ang red signal ay nangangahulugan ng take action. Higit pang tataas ang baha at dapat nang lumikas ang mga residente. Tandaan ang kahulugan ng rainfall warning system bilang gabay sa susunod na pag-ulan.